Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Baguhin natin, i-remove natin tong Blue Letter Bible. Remove muna natin yung Blue Letter Bible. Nakalive na, nakalive. Ulitin mo. Share screen. So, na yung live. Hindi, mabilis lang naman yan. Ayan, ayan yan, add na natin. Ayan. Okay na? Ayan na bro, okay na tayo? Kan. Okay, sige. All praises to the Most High, Abba Yahweh, Basham, Yahweh Shai. Shabbat Shalom, 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 Israel. Greetings to our true nation, Israelite congregation, scattered in all four corners of the world. Shabbat Shalom, brothers and sisters. All praises and glory and honor to the Most High, Yahweh, Basham, Yahweh Shai. Ako po si Brother Art. Nandito naman po kami. Pakilala kayo, ang mga kasama ko si Brother Yaman at saka si Brother Daniel. Pakilala kayo. Shalom. Shabbat Shalom. All praise to the Most High. Brother Yaman po. Shabbat Shalom. All praise to the Most High. Brother Daniel po. Okay. All praises, all praises. Our topic for today is, who are the Gentiles that can be saved? Or sa Tagalog, sino ang mga hintil na maaaring maligtas? Yan, di ba? Ang unang verse natin sa Tagalog, 2 Kings chapter 17 verse 13 hanggang 23. Sino magbabasa? Sige, Kings. Muna. Sige. 2 Kings 17. Ito. Sa book of 2 Kings, chapter 17, verse 13 to 23. And it reads, Tagalog, dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Juda ay binabalaan ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang pinasabi niya, talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig kaya ang kanilang alayam. Pinaliwanag, ipinawalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan kaya na kanilang mga ninuno ang babawala niya sa kanila. Sila ay naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan sila ng kabuluhan. Nakibagay sila sa mga bansang nakapaligid sa kanila, bagaman sa simula pa ipinagbawal na ito ni Yahweh. Tinalikdan nila ang kautusan ni Yahweh na kanilang alahayam at gumawa ng 2 kuyang pinto. Ginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod kay Baal. Sinunog nila ang kanilang mga anak, lalaki at babae bilang handog. Ula sila at nagpaupas sa paggawa ng masama. Dahil dito labis na napuot sa kanila Yahweh na kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan. Liban sa lipi ni Juda, ang Juda man ay hindi rin sumunod sa kautusan ni Yahweh. Tinularan nila ang kasamaan ng Israel, kaya itinakwil din sila ni Yahweh. Sila'y pinahirapan niya at ibinigay sa mga kaaway. Nang ang 10 lipi ni Israel ay hiniwalay ni Yahweh sa sambayan ni David, pinili nilang maging hari si Jeroboam na anak ni Nabat. Sila'y inakay nito sa pagkakasala kay Yahweh. Tinularan nila ang kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay itinapon sa Assyria. Kan. Dito sa verse na to bro, may dalawang lagi tayong
naguguluhan dyan eh. Basahin natin yung verse 13. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda. Pag sinabing ganyan, ang Israel at ang Juda, ang ibig sabihin yan, yan yung Northern Kingdom. Yung kung makikita nyo doon sa image, yung Northern Kingdom, yun yung Israel. Ibig sabihin yan yung tribe of Israel, Kingdom of Israel. Kapag sinabi naman sa mga scriptures na Judah, yan yung Southern Kingdom. Yan yung Kingdom of Judah. Sino-sino ba yung mga Kingdom of Judah? Yan yung tatlong tribes. Sila Judah, sila Benjamin, at saka si Levi. Tatlo lang sila. Tapos yung Kingdom of Israel or tinatawag na Northern Kingdom, yan yung natitirang 10 tribes. Sila Ruben, Simeon, Sibulon, Isakar, sila Dan, sila Gad, sila Asher. Yan yung natitira. Kaya kapag sinabi dito sa mga scripture, kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta, ibig sabihin yan, yung Kingdom of Judah yun, at saka yun yung Northern Kingdom, at saka yun yung Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom kasi, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng mga ribulto. Sumamba sila kay Asherah. Yung sumamba din sila sa araw, tsaka sa buwan, sa mga bituin. At saka kay Baal, sumamba rin sila kay Baal. Yun yung mga Northern Kingdom. Sila Reuben, Simeon, Sibulon, Sakar. Sila yan yung mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang ginawa ng ating Bayahawa sa verse 23, sabi niya doon, kaya itinatakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinilang biyag sa Assyria, kung saan sila ay nanirahan mula noon. Yun. Yung Northern Kingdom, yung 10 tribes na natira, ipinatapon ng ating Bayahawa yan sa Assyria. Baga kinasangkapan ng ating Bayahawa yung Assyria para sakupin ng Northern Kingdom, yung 10 tribe, tapos ipinatapon sila sa Assyria. Doon sila nanirahan. Ayun bro, yun yung ibig sabihin nun bro. Tapos, yung sumunod na verse bro. Bisa kasi inisip ng iba na diba? Bisa kasi inisip ng iba pag Israel, akala nila Israel lang yun. Akala nila yun na yung lahat. O pag sinabing Judah, akala nila Israel na rin yun na lahat. Diba? Para malinaw lang din sa kanila. Oo, para malinaw sa inyo. Kasi marami talagang nalilito dyan, lalo yung mga nakikinig lang ng mga na hindi nila alam, hindi naman pinapaliwanag masyadong. Akala nila pag sinabing Judah, akala nila Israel na rin yun kasi nga Judah yun. At akala nila iisa. Pero minsan tinutukoy yung Northern Kingdom, minsan tinutukoy yung Southern Kingdom. Tama. Sa susunod na slide, basahin natin yung Ikalawang Hari, chapter 17, verse 24. Walang ba? Sige. Ikalawang Hari, chapter 17, verse 24. Ako na po. Sige bro, ikaw bro. Palitan. Pangalawang Hari, 17:24. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Aba, Hamat at Sepharvaim. Ayan, 'di ba? Bali yung Northern Kingdom, pagkasakop sa kanila ng mga Assyria, yung mga 10 tribes,
ipinatapon sila sa sa Syria. Tapos yung bayan ng ng Northern Kingdom pinatirahan ng mga iba't ibang lahi katulad ng mga Babylonia, ng Kuta, Aba, Hamat, Siparbaim, yan. Mga Gentiles. lahi. Ano bro? Dagdag ka, mga Gentiles ba? Regular. Mga Gentiles, mga natural Gentiles yan. Sila yung totoong mga Gentiles. Ayan yun. Yung sinasabi sa do not go the way to the Gentiles. Diba? But go rather to worship Israel. Diba? Yun yun. Kan. Sige, basahin mo yun bro. Anong verse ba yun? Diyan yan tayo? Diyan, Mateo. Matthew 10. Matthew 10. Basahin mo bro, Dan. Matthew 10 verse Five. chapter 10 5. 5. Verse 5. Okay po. Verse 5. How shall I instruct his 12 apostles? Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Yun. Yun, di ba? Nakita natin to kasi may nakatirang mga Samaritano ng mga Gentiles. Sila yung tinutukoy na ganon. Pero magtataka ka, bakit may salvation sa Gentiles? Diba? Kasi nga, yung mga Israelita na naging Gentiles talaga. Sana maunawaan natin. Kasi minsan malilito tayo. Sinabi naman ng Messiah, wag daw pumunta sa mga Gentiles dyan eh. Sino lang yung Gentiles na pupuntahan niya? Yung nasa verse 6, sabi. Basta mga aking nasa verse 6, Verse 6. Yes. pa rin. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Yasharal. Kanak. Bro. Okay, di ba? Napakalinaw niyan. Yung Northern Kingdom, mga Gentiles ang mga naroon, mga natural Gentiles. Kaya sinabi nating Messiah Yahawashi na huwag kayong pupunta doon, huwag kayong magturo doon. Kundi magturo kayo sa mga nawawalang tupa ng Israel. Diba? Yun eh. Okay? Lost sheep. Tapos sa sumunod na slide bro, basahin mo yung galit ng ating Abayahawa sa Israel. Amos 9:8 hanggang 9. Chapter 9, verse 8 to 9. Amos 8. Amos 9 pala. 8 to 9. 8 to 9. Yan, ako na. Okay po. Sige. Sa book of Amos, chapter 9, verse 8 to 9, and it reads, Minaman-manan ko ang aking makasalanang kaharian ng Israel, at lilipunin ko sila sa balat ng lupa, ngunit di ko sila lulubusang pupuksain. Iutos kong salain ang mga taga-Israel at pistayin na gaya ng trigo. Sasalain ko sila kasama ng lahat ng bansa upang maalis yung di karapat-dapat. Kan. Yan. Ganyan ang sobrang galit ng ating Abayahawa sa Northern Kingdom. 'Di ba? Kasi nga sa pagtalikod sa kanya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan yung nangyari sa Northern Kingdom at saka sa Southern Kingdom. Yan. Anak, saka 'di ba, papansinin mo yung mga Israelita na mga nasumpa. Kaya pagdating sa mga dulon-dulo na lang ng mga saling-lahi, tataka kakaunti na lang yung mga na nagigising, mga naniniwala kasi nga salang-sala daw sabi. Salang-sala bibistayin, 'di ba? Pagka
Talagang maano talaga. Pagpipili-pilian talaga, sabi gano'n. Gano'n yung pagsasalay, diba? Pag sinasala mo yung ano, talagang maano talaga. Kakaunti na lang talaga yung. Kaya actually, Kanak. Ito naman yung John 4:7-9. Yung paano nagalit, yung galit din yung mga Southern Kingdom sa Northern Kingdom. Kasi yan yung inutos ng ating Abayahawa na wag silang ayon sa mga Northern Kingdom, sa gawain ng Northern Kingdom. Nasamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Basahin mo John 4, chapter 7, verse 9. sige, sino ba? Ako na, ulit. Tag-English po. Ayan, sige. Sige. Sige, okay lang. James Ito naman, Bro Daniel, palitan mo. Sige po. Then the woman of Samaria said to him, "How is that you, being a Jew, a drink from me, a Samaritan woman? For Jews had no dealings with Samaritans." Okay. Kan, di ba? Diyan pa lang sinasabi na nung mga Jews, yung mga Jews, yun yung Kingdom of Judah. Yun yung Southern Kingdom. Tapos itong Samaritan woman, Israelita rin to Na pagka binasa natin sa susunod na mga verse, sinabi niya na siya ang ninuno niyang si Jacob. Ibig sabihin, natural Israelite siya. Pero ang pakikitungo sa kanya ng mga Southern Kingdom o kaya tinatawag na mga Hudyo ay hindi sila nakikipag-deals sa mga Samarian, sa mga Samaritan kasi ang turo sa kanila ng Diyos maglumayo sila sa mga Samaritano. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi nga 'di ba, makita natin doon sa kaninang binasa natin na yung mga sa Northern Kingdom sumamba sila sa kung saan, 'di ba? Kaya nga diyan, sabi diyan ng Messiah natin, hindi niyo nakikilala ang inyong sinasamba. 'Di ba? Sabi nila diyan. Pero darating ang panahon, nasasambahin na siya ng lahat ng pinili niya sa espiritu at katotohanan. Ano yung espiritu at katotohanan? Yun yung mga salita, saka yung mga word. Ganun na natin siya sasambahin. Paano natin isasambuhay ang kanyang mga salita? Kaya sa Romans 12:1, ganun natin siya sasambahin na ialay natin ang kanyang buhay sa pagsunod ng kanyang mga salita. Kaya hindi na sasambayan kasi dyan, sasambayan. Pinag-uusapan nila dyan, sabi nyo kay mga Hudyo, dyan lang sa Jerusalem lang dapat sumamba. Tapos sabi naman ng Messiah, darating ang panahon na ayun nga, yung sinabi niya na hindi nyo alam yung sasamba, pero darating ang panahon na kahit sana siya sinasamba daw sa espiritu at katotohanan. Yun yung nasa Romans 12 naman na sagot na sasambahin natin siya ng iaalay natin yung ating katawan. Yan. Kasi dyan, nalitan sila dyan Pero dyan, sabi din dyan ng babae na sumamba daw ang kanyang ninuno dyan na si Jacob, di ba? Tama bro. Bro. Kan. Okay. Ito, next slide tayo bro. Next slide. Ipaliwanag natin yung rebellion na ginawa ng mga Northern Kingdom o kaya yung 10 tribes against sa Southern Kingdom, laban sa Southern Kingdom, yung tinatawag na Hudyo, Judah, tribe of Judah. Basahin mo bro, 1 Kings chapter 12 verse 16 hanggang 20. Tagalog na lang bro para may 1 King chapter 12 ba? Chapter 12 verse 16 hanggang 20. Okay. Kanak. The book of Unang Hari chapter 12 verse 16 to 20. Ito po ang sabi. Nang makita ng bayan na hindi sila pinansin ng hari, ay sinabi nila, ano ang may hihita natin kay David? Wala tayong pakialam sa anak ni Jesse. Umuwi na tayo mga anak ni Israel. David, buhat ngayon, bahala ka na sa iyong sambahayan.
umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Yaon lamang mga naninirahan sa mga lungsod ng Juda ang natira kay Roboam. Pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi si Adoram, ang tagapangasiwa ng sa pilitang paglilingkod bayan. Ngunit ito ay binato nila hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay si Roboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Verse 19, buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari na angkan ni David. Verse 20, nang marinig ng matatanda ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya ay ipinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Juda ang nanatili sa angkan ni David. Kan. Ito yung nangyari. Si Jeroboam, naghimagsik sila, kasama nila yung 10 tribes. Nakipag-split sila kay David kay Rehoboam. Yun yung Kingdom of Judah. Kaya ang nangyari diyan, ang naging hari ng Northern Kingdom or Kingdom of Israel, si Jeroboam. Makikita nyo dito kung saang tribo si Jeroboam. Mula siya sa tribe of Ephraim. Yan yung Northern Kingdom. Di ba? Tapos si Rehoboam naman, mula siya sa tribe ni David. Lineage siya ni David, nila Solomon. Kaya siya yung naging hari ng Southern Kingdom or Judah, Kingdom of Judah, or yung tinatawag na mga Hudyo. Yan yung naging yung pangyayari diyan, ang pag-split ng dalawang kingdom. Kingdom of Judah at saka Kingdom of Israel. Yan. Makikita talaga natin na hindi pag sinabing Judah, akala nila Israel na yun, di ba? Hindi rin naman pag sinabing Israel, akala nila Israel na rin talaga na akala nila yung Judah. Ba? Kundi Tama. nahati talaga kasi. Hindi lang pag sinabing Judah, akala mo lahat na ng Israelita yon. Hindi. May mga nangalat talaga na 10 tribes talaga. Hindi pag sinabing Judah, akala na to, Diyos, akala nila. Yun na yung lahat. Yun na yung Israel, yung Diyos, akala ng ordinaryong Pilipino na hindi pa talaga naunawaan din yung Biblia o ang mga kwento talaga ng Biblia. Kaya tayo, in-share lang natin yung talagang mga kung saan makikita to para makita rin nila, malaman din nila para makaunawa sila. Kan. Next slide, bro. Sinabi dito ng ating abayahawa na huwag kayong sasali sa Northern Kingdom hindi, ito pala yung yung Northern Kingdom ay naging mas worse. Ano ba tawag doon sa worse? Naging masama. Matindi na yung nila, kasamaan na talaga. Sobrang tindi na ng kanilang kasamaan. Fake worship, fake priest, golden calves. Ito yung calves, yung kalabaw ata to. Naggawa sila ng bato. Mga rebulto. Mga rebulto. Fake holidays. Yan yung mga ginawa nila. Basahin mo 1 Kings chapter 12 verse 27 hanggang 30. Unang mga hari. Chapter 12 verse 26 hanggang 30. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam, na hari ng Juda. At ako'y kanilang papatayin. 28. Kaya't matapos pag-isipan ang mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan,
huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay ang isa sa Bethel at ang isa naman sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Kan bro. Kaya kapag narinig natin dito, lalo na dito sa mga scriptures ng hari, kapag nabasa natin yung Israel, ibig sabihin yan yung Northern Kingdom. Kapag nabasa natin yung Judah, ibig sabihin yan yung Southern Kingdom. Di ba? Ang sabi dito, yung Northern Kingdom daw, sa sobrang kasama na ng ginawa nila, gumawa sila ng 2 goyang ginto. Tapos sinabi pa nung hari na sino ba yun? Jeroboam, sinabi niya sa mga 10 tribes, Northern Kingdom, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ibig sabihin Northern Kingdom, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Yung ginawa nilang Diyos, yung 2 gintong goya, yung ginawa nilang Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, mga bato. Yan yung nangyari sa sobrang worst na yung ginagawa nila. Saan ka? Okay, pwede? Di ba? Magdagdag. Ayun. So, makikita natin, para sa akin din, kung nakita ko doon, diba? Pagka gagawa pala tayo ng mga sarili nating, fake worship, nandiyan naman lahat kasi nagtalaga yung hari nila dyan si Jeroboam, diba? Nagtalaga na ng mga sarili mga hari, mga pari. Kung sino na lang ang gusto maging pari, sige, pwede kayo. Pansinin din natin dito sa lahat-lahat dito sa mundo natin, sa kababayan natin. Para sa akin talaga din, ginagawa pa rin naman ng kababayan natin na kung sino gusto maging pare, kung sino ang pag-worship nila, mga fake holidays nila, gagawa sila ng mga ganito para sambahin. Patunay lang din na talaga sila yan ang gawa ng mga Israelita talaga Gawain talaga ng Israelita. Pero hindi nila alam, sabi diyan talaga na sabi ng Biblia na kasuklam-suklam na worst, pinaka-worst daw. Kaya nakikita natin, ginagawa ng mga kababayan natin, pinaka-worst, di ba? Kaya tayo, sinasabi lang natin kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Hindi naman tayo nag-ano ng tao, pero ayan ang sinasabi ng Biblia na mga worst na yung mga ganyan. Kaya sana ibang mga tao talaga alaman yung mga ganito para maka-worship din sila talaga sa tunay na creator, mahalin nila yung buhay nila. Kan bro. Kan. Ito naman, yung Tribe of Judah, yung Kingdom of Judah, Southern Kingdom, binalaan ng ating Abayahawa na wag silang susunod sa mga gawain ng Israel. Pag nabasa na naman natin yung Israel, ibig sabihin yan yung Northern Kingdoms. Northern Kingdom. Yan yung 10 tribe na nagrebelde sa ating Abayahawa at hindi na sumusunod sa kanya. Basahin mo bro. Jeremiah chapter 3 verse 8. Kana sa Jeremiah 3:8. It reads, nakita ng Juda ang nangyari. Hinalayas ko at hiniwalayan ng Israel dahil sa kanyang pagtataksil at pagiging patutot. At di man lamang natakot ang taksil ding si Juda. Naging patutot din siya. Di ba? Yan yung pagbabanta ng ating Bayawa kahit na wag susundin ng mga taga-Juda, Southern Kingdom, yung ginagawa ng mga Israel, ibig sabihin, yun yung mga Northern Kingdom.
'Di ba? Naging masama din yung mga ano tribe of Judah di ba? Kingdom of Judah yung Southern Kingdom naging masama na rin sila di ba? Diyan, kaya yan yung history ng paghihiwalay ng Kingdom of Judah at saka yung Kingdom of Israel. Yung Southern Kingdom at yung Northern Kingdom. Kaya pagdating nung Misaya, makikita natin may mga away yung dalawang lahi na yan. Hindi yan sila nakiki-deals sa bawat isa. God. Kaya sabi dito sa Acts 10, di ba? Acts 10. Oh, di ba? Sabi dun sa Acts 10 na Ako lang, no? Di ba, dyan yung sinabi ni Peter. Di ba, kay Cornelius na hindi raw nakikisalamuha ang mga sila ba? Ayan. Ayan, sa 34. Ay, sabi ko sa 34, no? Kan. Sabi dito din, Peter opened his mouth and said, "Of a truth, I perceive that God is no respecter of person." Kaya doon nakita niya na kasi silang mga tao nga dati, sila may alitan talaga sila pero sinabi doon na hindi na, ang sabi ng Yahweh na walang pinipili sa mga Israelita lang. Na hindi namimili ng tao, kundi yung mga na lang, nagkamali sila ng kasi masyado sinilang rin yung mga Pero dahil mahal ng ating Yahweh yung mga Israelita, wala talaga siyang pinili, kaya pinigay niya siya talagang Misaya para makabalik ulit yung mga Israelita. Yan, kagaya niyan sila Cornelius. Kaya sabi sa verse 36 din, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. Diba? Yun, at kagaya yung sa kay Cornelius na nangyari. Saka sa yung diyan kay Peter, ilang beses siyang pinakitaan dyan na di ba? Ng mga vision na wag pupunta sa mga ayaw niya ng mga madudumi, mga Gentiles, mga tao yun. Pero sabi nga ng Saya na yung mga Gentiles na nilinis niya na, ayun na yung mga nagkikip ng mga utos. Kagaya ni Cornelius na makikita natin dun sa verse doon na si Cornelius ay nagkikip talaga siya sa mga utos. Diba? Makikita natin dyan. Talaga na si Cornelius nagkikip siya sa mga laws. So, yun kaya nakabalik na yung mga Israelite talaga ng mga naligaw. Basta manampalataya lang sila sa Messiah para muli silang makabalik. Yun talaga yung dahilan ng pagdating ng ating Messiah siya para sa lost sheep nga of the house of Israel. Yan na. Kan. Ngayon nga, yung walang tinatangi ang ating Bayahawa sa mga anak niya, Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Kaya gagawa siya ng paraan para magkabalik lahat, maging isa yung dalawang nahiwalay na kingdom. Nagkahiwalay sila, di ba? Kaya kasi ito, basahin mo Ezekiel chapter 37 verse 19 hanggang 22, King James Version. Gagawa ng paraan ng ating Bayahawa na magkaisa ulit yung Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Yeah, bro. Wait lang po. Ezekiel 37. Ezekiel 19.
37, 19. Anak, Ay, lumot. ako na muna. Game. Sige. Okay na? Sige po, kayo muna po. Kan. Opo. Skills chapter 37 verse 19 to 22. Say unto them, thus saith the Lord God, Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribe of Israel, his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. And the stick whereon the right shall be in thine hand before their eyes, and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they began, and will gather them one on every side, and bring them into their own land. And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be king to them all. And they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore at all. Yan. Gandun lang. Chan bro, 'di ba? Sabi diyan ng ating Bayahawa, he will put the stick of Joseph, kukunin niya yung stick ni Joseph, which in the hand of Ephraim, kasi si Ephraim na yung pinuno nung Northern Kingdom At saka yung fellow tribes of Israel, yun yung Northern Kingdom. Ipuput niya, hawakan niya yung stick ng Northern Kingdom and the stick of Judah. Yung stick naman ni Judah, yung Southern Kingdom, pagdidikitin niya yon para maging isang stick na lang. Yun yung gagawin prophecy ng ating Misaya, ng ating Bayahawa. Di ba? Tapos, after niyan na one stick na sila, igagather niya yung mga Israel among the heathen. Lahat ng mga bansang na-scattered yung mga Israelites in every nations, ibabalik niya ulit sa kanyang promised land. Yung promised land ng ating Bayahawa para sa mga Israelita. Di ba? At saka bibigyan niya ng isang king, one king, ang ating Misaya Yahweh, at saka magiging isang nation na lang sila. Hindi na sila magiging two more nations. Yun yung sinasabi dyan ni Prophet Ezekiel. Kan. Yan din yung mababasa natin na mga ibang, lalo yung mga Katoliko, sinasabi nila na ibibigay daw sa ibang nation na sinabi daw kasi sa mga Hudyo, di ba? Papansin natin. Inaano nila, ibibigay daw sa ibang nation. Hindi nila alam yung nation na sinasabi doon. Israel at saka Judah rin yun. Kasi sabi sa Isaiah, open the gates of righteous nation. Yung mga righteous nations yung mga tinutukoy na rin kasi doon. Kasi yung mga Jews kasi, nagkukunwari na lang sila na sumusunod din sa kautusan. Kaya nga sabi ng Messiah, sundin nyo yung sinasabi nila pero wag nyo silang gayahin kasi sila mismo hindi nila tinutupad yun. Kaya sabi, kinuha na sa inyo ang kaharian at ibinigay sa ibang bansa. Ang nation na tinutukoy, yung nation ng mga Israelites pa rin naman na mga righteous na talaga din na sumusunod talaga sa mga gusto talaga. Hindi kagaya ng mga Pharisees na mga sinabi ng Messiah. Kaya pag narinig natin yan na sinasabi pa rin nila, paliwanag lang natin konti, yung Israelites pa rin po talaga ang tinutukoy. Yan kasi ang pag-iisa yung bansa ang Israelite pa rin. Kan. Next slide tayo. Yeah.
Next slide. Yan, yung Hosea chapter 1, verse 10. This fulfills prophecy. Yan yung na-fulfill yung prophecy na mangyayari na magbabalik loob yung Northern Kingdom, yung Kingdom of Israel. Tatanggapin ulit siya ng ating Bayahawa. Basahin nyo. Hosea chapter 1 verse 10. Read, yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Kanak, di ba? Ayan, yan yung mga Northern Kingdom yan. Yan yung nalalabing 10 tribes na na-scattered sila kasi kaya nga sila lumabag nga sila sa ating Bayahawa eh. Diba? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ang sabi dito, yung mga children of Israel, Northern Kingdom, shall come to pass sa pagdating ng panahon, ay tatawagin ng mga people ng ating Bayahawa. Kasi dati hindi niya people, tinakwil niyang Northern Kingdom eh. Tatawagin niya ring sons of the living God, di ba? Itong Hosea, basahin mo Hosea 2:23. Ano? 2:23 Yan, 23. And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy, and I will say unto them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. Yan din yung nasa bro eh. Yan din yung nasa Peter. Romans 9, di ba? Yung sinasabi ni Apostol Paul na hindi niya mga tao at hindi niya mga anak, di ba? Ngayon, yung mga Northern Kingdom, yung Kingdom of Israel, tatawagin na sunod ng ating Bayahawa na kanyang mga people niya na at siyang anak ng Diyos, tayo yung magiging anak ng Diyos na. Di ba? Makita natin. Tama. Makita natin doon sa Hosea chapter 1 verse 10, diba, na pinagkaisa nga sila ulit. Magiging isa na ulit sila, diba? Tinawag silang not my people kasi dyan talaga kay Hosea sila tinawag na Gentiles. Yung buhay ni Hosea, siya yung ginawang example na mag-asawa siya ng ganito. Ayan, diba? Sabi dyan, sa verse 6. Basahin yung verse 6, ha? Yeah. Verse 6. And she conceived again and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhama. And tawag daw ng pangalan na anak niya, nagpapangalan, Loruhama, kasi ang ibig sabihin daw, For I will no more have mercy upon the house of Israel. Sila na rin yung mga hindi niya kinaaawaan na. Yun ang tawag. Tapos, isa pang anak ulit, pangalawa ulit. Sa verse 9 naman, Then said God, Call his name Loami, for you are not my people. Yun, sabihin naman daw sa mga Israelita na hindi na sila magiging mga mamamayan na. Yan. Si prophet ay Hosea yung propeta na sinabihan sila na sa kanya yung siya yung talaga na maging Gentiles na yung tawag sa mga Israel, sa mga Israelita. Naging Gentiles sa tawag talaga sa kanila. Sa kanyang panahon nangyari, sa kanyang panahon, sa kanya inutos na ang mga Israelita tatawagin na silang not my people. Kaya huwag siya tayong malito pagka sa New Testament nakakabasa tayo ng Gentiles. Mga Israelites pa rin talaga kasi yung tinutukoy dyan. Yan po talaga yung ibig sabihin po talaga.
Ganak. Kanak. Ito naman yung nakipag ulit ang ating bayahawa. Nakipag ikinasal ulit sa Northern Kingdom pagdating ng prophecy, pagdating ng panahon. Basahin mo Hosea chapter 2 verse 14 hanggang 20. Ganak, gawa. Chapter 2 Ikaw, Brother verse Daniel. 14 to 20. 14. It reads, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang. Kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan. At gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. 17. Sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal, at hindi na muling ipababanggit mga ito. 18. Sa araw na iyon, alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa palan, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupay gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang espada at ang hugmaan upang kayo'y makipagpahingang matiwasay. 19. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa wagas sa pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. 20. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako nga si Yahweh. Kan. Yan yung mangyayari na sa Northern Kingdom. Mga bro, yung ating bayahawa, magkakaroon sa ng panibagong covenant sa Northern Kingdom. Di ba? May ipagkasundo siya ulit sa Northern Kingdom. Ha? Yan yung mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nangyayari ngayon yan. Gan. Kan. Kasi nga, yun, di ba? Makita talaga natin yung sa Revelation nga, di ba, na ikakasal nga ulit ang mga Israelita sa kanya, di ba? Tawag doon, receipt niya yung Bride sa Revelation. Bride and grooms, di ba? Ayun, mga Israelite pa rin talaga yung tinutukoy talaga kasi yun pa rin naman yung sinasabi ni John. Dito rin siya nakabasa yun talaga na babalik ang mga Israelites na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Dadali tayo ulit doon sa lupa. Kaya papansin natin yun, di ba, nagkakadigmado kasi talagang mawawasak talaga yun kasi babalik ang mga tunay na Israelita doon. Yan talaga yan eh. May mga mangkok na mga seals. Yan po yung mga kaganapan ng mga ganyan, yung mga mangkok na mga seal, mga pearl, mga galit po yan. Sa mga prayer of the saint. Kasi yung mga panalangin ng mga saint, pag kinikita mo yung mga piece ng mga lalong nalalapit yung pagbabalik niya kasi kaya nga ihahanda yung daan niya, di ba sabi? Tayo, nahanda natin yung daan niya para pagbalik. The great fearful day of the Lord, diba? Nakalagay ito sa Malakay. Yun, kaya din nangyayari yung mga ganyan na panahon natin na papansin natin, mahal ng mga gasolina ngayon, bigas lahat, tuloy-tuloy na. Pahirap ng sitwasyon. Patuloy lang, kapit lang talaga sa kapit lang sa pa. Kaya sige, patuloy ako. Ayan, yung niyan, precept rin yan, nasa Hebreo 8:8, yun yung new covenant na specifically for the restoration of northern and southern kingdom. The northern kingdom will return to the law. Basahin mo Hebreo chapter 8 verse 8. Yan, yan
New Testament na yan. Ha? Mhm. Kan. Sabi niya, Hebrews 8:8, for finding fault with them, he said, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ba? May makita natin talaga gan. Kan, di ba? Para sa Israel lang yan at saka para sa House of Judah lang. Kaya babalikan ulit natin ano yung House of Israel na tinatawag. Sila yung mga Northern Kingdom. Yun yung tinalakay natin nung nasa sa taas ng slide. At saka yung House of Judah, yun naman yung Southern Kingdom. Yun yung paulit-ulit naming pinapaliwanag sa inyo na para hindi kayo malito na magkaiba sila. Di ba? Magkakaroon ng bagong tipan ng ating Abayahawa sa Southern Kingdom lang, sa Israel, at saka sa Northern Kingdom, sa Judah pala. Sa Northern Kingdom naman, yung Israel, yung 10 tribes, wala nang iba, hindi nakasali yung ibang lahi. 12 tribes lang ang kasali. Wala nang ibang bagong tipan ng ating Abayahawa, kundi yung 12 tribes of Israel lang. Hindi niya ibinigay sa ibang mga lahi yung bagong tipan, yung tipan, covenants. Di ba bro? Nasa ano nga yan eh? Nasa Romans chapter 9, di ba? Yung covenants para sa mga Israelites lang. Yung yung ano ba tawag doon, yung flesh according to the flesh. Di ba? Yun, Precept Act, Jeremiah 31:31 hanggang 33. Jeremiah 31. Sige, basa. It reads, Behold, the days come, saith Yahweh, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Diba? Stop muna bro. House of Israel in the house of Judah. Ibig sabihin yan yung Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom. Yung 10 tribes at saka yung 3 tribes, yun lang yung new covenant na ibibigay ng ating Abayahawa. Wala na siyang ibibigay ng ibang covenant. Wala na siyang ibang pagbibigyan ng covenant sa ibang nation, di ba? Sa mga natural Gentiles, lalo na sa mga natural Gentiles. Hindi niya ibibigay yan. Para lang yan sa House of Israel at saka House of Judah. Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Tuloy mo bro. Kan na kasi. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said Yahweh. 33. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said Yahweh, I will put my law in their inward parts and write in their hearts, and will be their ally God, and they shall be my people. Kanak. Ang sabi dyan, yung Old Covenant kasi, lagi silang yung mga yung mga ninuno natin, lagi silang nagkakasala. Hindi nila nasusunod yung mga utos. Ngayon, sa bagong covenant na ibinigay ng ating Abayahawa, itatanim na sa atin yung mga kautusan. Isusulat sa ating mga puso para hindi na tayo muling magkasala ulit. Yun yung sabi dyan bro. Kan. Saka dagdagan pwede? Bro. Ayun. Makita natin talaga na yung covenant talaga para lang talaga sa mga Israel at saka sa Juda. Hindi talaga pwede yung ibang Gentiles kasi hindi naman sa kanila nga nakipagtipan sa mga ninuno nila, di ba? Sinabi nga dyan ng mga ninuno nila. Yun yung unang tipan sa mga ninuno nila. Wala namang paipagtipan sa mga Amalekite, sa mga Isaw, di ba? Kung kahit na anong Gentiles na lahi dito sa mundo,
na nakipag-covenant ang Mosai para makasali din ng mga hintil na sinasabi nila na kami ng mga hintil kasi una sa mga Udyo daw, siguro sa mga hintil. Kung papasin natin, yun talaga yung tinutukoy na yung Gentiles doon. Mga Israelites po talaga. Kasi sila lang din ang nag-break sa mga ninuno nila nung una ng covenant. Kaya sinabi dyan na muling siyang gagawa ng bagong covenant sa House of Israel and House of Judah. Ngayon po talaga yung totoo po. Hindi po porket sinabing Gentiles, akala natin na kahit na sino-sino na talaga to. Gentiles po talaga, tinawag po talaga mga Israelita na Gentiles. Kaya Hosea po na panahon niya nangyari, siya po yung propeta na inutusan nating abayawan na magsalita sa Israel ng ganon. Ganyan po talaga ang sinabi ng Bible po. Yan. Kan. Yeah. Okay. Kaya ang nangyari niyan, nagpadala ng pinadala yung ating Misaya Yahweh Shai ng ating Abayahawa para sa mga nawawalang lost sheep of Israel. Basahin natin yung John chapter 4:12. At saka John chapter 4:19-22. Sinusunod ng ating Misaya Yahweh siya yung covenant. Kasi yung Southern Kingdom, galit sila sa Northern Kingdom. Pero ang gusto ng ating Misaya Yahweh siya, sundin yung covenant. Ano ba yung nakalagay sa covenant? Pag-iisahin yung Southern Kingdom at saka Northern Kingdom. Di ba? Binabasag niya yung hidwaan ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Basahin niyo. Ako na. Sige na. John 4:12. John 4:12. Okay. Are thou great than our father Jacob? Tagalog, higit ka ba? Ito. Higit pa ba kayo kaysa sa aming nunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. John 4:19-22. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi nyo ang mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tumugon si Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Kana, hindi pala nasama dyan yung Samaritan woman na ang ninunong niya si Ito pala. Okay, dyan sa first 12, yung una-una. Okay. Kan. Ito, di ba? Yung itong Samaritan woman, sinabi niya dito, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Ibig sabihin yan, mula siya sa Northern Kingdom. Yan sila yung tinakwil ng ng mga Hudyo. Kasi nga 'di ba, sa pag aawayan ng dalawang kingdom. Yung mga Hudyo na Southern Kingdom, galit sila sa Northern Kingdom. Hindi sila nakikisalamuha sa Northern Kingdom. Kaya itong sinasabi dito na Samaritan woman, isa siyang Israelita mula sa Northern Kingdom. Yan nga sabi, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Di ba? Tapos pagdating sa verse 19 hanggang 22, sinabi ng ating Misaya Yahweh Shai, wala na, tanggalin niya na yung hidwaan nyo ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Kasi nga, naparito ako para sa nawawalang tupa ng mga Israel. Sa inyo, katulad dun sa babaeng Samaritana. Yan yung ibig sabihin ng ating
Messiah Yahweh siya dyan. Na tinatanggal niya na yung hidwaan ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Yan yung dahilan ng pagparito niya. Ng ating Messiah Yahweh siya para sundin yung covenants. Yung new covenants. Yan. May kayo. Oo, sige, yun nga. Makita natin dyan na ano, di ba? Na sabi niya nga dyan, di ba, sa John 4:9, nakalagay dyan, sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo Hudyo at ako'y Samaritana. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Tataka sila, pati nga yung mga disciple dyan. Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. O yun, pag sinabi lang namang Samaritan, nakala din naman ng ibang tao na Gentile siya, na ibang lahi, di yan Israel, di yan Jew. Kasi hindi nga Jew, Samaritan niya, taga Samaria yun. Pero ang una nilang pagpapaliwanag dyan. Pero sa paliwanag natin, ang Samaria talaga, kapital talaga yun siya ng Israel. Sa talaga siyang, kaya yung babae dyan, sabi niya, ninuno niya si Jacob, kaya Israelita yan siya. Hindi natin pwede sabihin na hindi siya Israelita. Sinabi niya nga na ninuno niya si Jacob. Nagmeron lang talagang hidwaan ng mga dati, mga Israelita. Kaya kaso itong mga religion natin na makikita na pagka ginagamit nila yung The Good Samaritan, yan po yung The Good Samaritan na sinasabi. Israelites po yung tinutukoy dyan na Samaritan. Kasi yung Samaria, ano siya, kabisera ng Israel po. Yan po yung Samaria. Yan, yung mga Israelita po yung nandyan. Hindi po porket Samaria, akala natin, ibang lahi na rin, pwede na ulit tayong, yung mga Samaritan. Kaya nga may Good Samaritan, sasabihin nila, di ba? Yung Good Samaritan po na ito, Israelites po. So, yun lang po. Sige. Tuloy ako, marami ako. Haba pa ba? Di matapos pa. Tuloy lang. Sige. Ayan, kalaunan, nagpunta na din ng mga apostles sa Samaria, Northern Kingdom of Israel, kasi may mga Israelites din doon na naligaw. Kaya, basahin natin yan, bro. Gawa chapter 8, verse 4 hanggang 8. Chapter 8, verse 4 hanggang 8. 4. 8:4. 8:4 to 8. 8. O, it reads, ang alat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nilang salita. Punta si Filipe sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesyas. Ang nabalta ng mga tao, tama ba meron? Ang nabalta ng mga tao at nakita ang mga kababalagang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinabi niya, sapagkat ang masamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaaliban nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang nagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. Yan sa Samaria. Kanakan ka. Kan. 'Di ba? Yan din yung tinuro ng ating Messiah. Pumunta ka sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya yung mga apostol, pagkamatay ng Messiah, dumiretso rin sila sa Samaria. Nagturo rin sila doon na may kaligtasan yung mga taga Northern Kingdom of Israel. Yan yung mga bro. Kinakamit lang. Yan, yung litisin natin yung sinasabing mga Grecians. Baka sabihin nila mga Grecians, mga Greek daw yun. Mga taga-Italy, di ba? Greeks, Italy. Ay, hindi, mali. Greeks. Yan, basta may ibang lahi daw yan, hindi yung mga Israelites. Sige, basahin natin. Acts chapter 11, verse 19 hanggang 21. 21. Acts chapter 11, 19 to 21. Now, they which were scattered abroad upon the persecution that aroused about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. 20. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching Yahweh.
and Wala 21. na. Okay. Wait one. And the hand of Yahweh was with them, and a great number believed and turned in unto Yahweh. Kan. Ang sabi dyan bro, yung nagkahiwa-hiwalay sila kasi inuusid sila eh. Tapos pinatay din yung isang apostol, si Apostol Esteban, di ba? Tapos napunta sila, na-scattered sila yung mga nagtuturo ng ano, yung mga apostol, mga nagtuturo ng salita ng ating Bayahawa. Nakarating sila sa Phoenicia, sa iba't ibang lugar. Cyprus, Antioquia, di ba? Nakarating sila doon. Doon na lang sila nangaral na mga ng salita ng ating Bayahawa kasi may mga ano doon eh, may mga Hudyo din doon eh. May mga Israelites din doon eh. Kaya doon sila nangaral. Nangaral din daw sila sa mga Griego tungkol sa ating Christ Yahweh siya eh. Di ba? Alamin natin sa ano, Blue Letter Bible kung anong ibig sabihin ng mga Grego, Grecians, di ba? Sabi dito, spake unto the Grecians, preaching the Lord Yahweh Shai. Pagka binasa mo yung meaning ng Grecians sa Blue Letter Bible, ang strong definition niya, ang tawag sa kanya sa Greeks ay Hellenistes. Grecians, Griego, Hellenistes, from a derivation of G167, a Hellenist or Greek speaking Jew. Yan yung tawag dyan, yung Grecians. Greek speaking Jew yan daw. Mga Hudyo na nagsasalita ng mga Greeks. Kasi nga, di ba, na-scattered sila. Naipatapon sila sa Greek. Kaya tinatawag silang mga Grecian din. Pero mga Hudyo sila na nakakapagsalita na naman ng Greeks. Yan yung ibig sabihin yan. Diyan nagturo ang ating mga apostol. Hindi sila nagturo sa mga ibang lahi. Sa mga Hudyo pa rin sila nagturo. Oh, ito naman bro. Basahin mo bro. Thomas 9 muna o pastor dyan. Thomas 9 muna. Gigi. Ito sa taas. Sa taas. Gawa 21. Mga Gawa 21, 18, 21. Gawa 21. Verse Yan yung 18 to 21. Okay na. Okay. Kinabukasan, kami nila Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang matatanda ng iglesia. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isa niyang sinalaysay ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila ay nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo, kapatid ba ilang libo na ang Hudyong nanalig kay Jesus at silang lahat ay maigpit sa pagtupad ng kautusan ni Moises. May nakapagbalita sa kanila na yung mano'y tinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa bansang hintil na talikdan nila ang kautusan ni Moises. At sinabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ganito lang yung 21. Kanak, di ba? Wala namang binanggit diyan sa New Testament. Yung mga apostol nagturo sa mga lahi ni Esau, di ba? Sa mga Edomites, di ba? Laging nandiyan eh. Mga Hudyong naninirahan sa mga bansang hintil. Yun lang yung lagi natin nababasa dyan eh. Di ba? Wala naman sinabi dyan. Mga Edomites na mga hintil. Nagturo mga apostol, di ba? Wala naman eh. Dagdag ka, dagdag. Yun nga, wala naman sinabi nga, wala. Sabi nga, sa mga Hudyo na nanirahan sa iba't ibang
nila sa iba't ibang lupa na pinagtapunan nila. Hindi mo sinabi sa kahit na sino-sino mga tao na lang, kahit mga Chinese, mga White American, mga, ba? Wala naman sinabi na mga ganun na kung sino-sinong pwede, kundi mga kapwa pa rin nila talagang mga Hudyo, mga kapwa Israelites na nangalat lang sa iba't ibang lupain, di ba? Yun naman yung sinabi talaga. Yeah. Kan. 1 Corinthians Act 12 verse 1-2. Brethren. Ano ba ulitin? Brethren. Anin natin yung brethren kung ano ba yung brethren. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 and 2. King James Version. Tara na bro. Bro, Dan. Kita mo? Ah, Kita mo, na. bro, Dan? Opo. Okay. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 and 2. King James 1 Cor- Version. Opo. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Verse 2. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Ayan, di ba? Brethren. Sino ba yung brethren na binabanggit ni Apostol Paul? Na sinasabi niya na you were Gentiles carried away into these dumb idols. Ye know that ye were Gentiles. Ibig sabihin, dating Gentiles ka na carried away sa mga dumb idols, mga Diyos-Diyosan. Dati daw siyang Gentiles. Pero ngayon, ano na siya? Di ba? Basahin natin yung brethren na yan. Sa Romans chapter 9, verse 3 hanggang 4. King James Version. Kanake, grades up. No. Go. For I could wish that myself were accursed from Christ. For my brethren, my kinsmen, according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises. Di ba? Ibig sabihin ng brethren, yun yung kingsmen according to the flesh, who are Israelites, mga Israelites, yung 12 tribes. Yun yung mga anak ni Jacob, di ba? Na ibinigay din yung adoption, yung glory, yung covenants, yung kanina, yung tinalakay natin, yung old covenants sa mga Israelita. Pagdating sa new covenant, sa mga Israelita pa rin. At saka yung giving of the law, yung kung kanino ba binigay yung mga kautusan, di ba? Kautusan ni Moses para sa mga Israelita lang, di ba? And the service of God and the promises. Ano ba yung promise ng ating Bayahawa? Pagdating ng panahon, sa mga scattered Israelite, i-gather niya tayo at ibabalik sa ating promised land. So, yun yung promise ng ating Bayahawa. Kaya ang brethren dyan, mga Israelites yun. According to the flesh. Di ba, bro? Dagdag, bro. Kan. Yeah, next up. Okay na. Tama Next naman. Next. No. Tama. According to the place talaga eh. Yung spirit naman na sinasabi kasi. Yung spirit kasi nasasabi yung diwa natin na nasa atin eh. Na ginagawa natin. Yung word na kanyang salita na spirit. Yung kanyang mga laws na ginagawa natin. Pero yung katawan, Israelite siya, hindi siya pwedeng ibang tao na spirit na spirit daw sila na raw spirit ng ganyan. Spirit lang yung action. Pero yung katawan, Israelita. Naka-live pa rin ba tayo? 1 minute, 1 hour and 14 minutes na tayo eh. Nakalive pa rin po. Meron pa yan. Sige, tapos sila natin.
Sige. Oo, Ito, meron last pa na si verse na Brother. to. Tapos yan lang. Huli na to, last na, last. Okay, isang oras na. Sige, sige. Disperse. Ano ba ibig sabihin ng disperse? John 7:35, King James Version. Ano ibig 7:30. sabihin ng disperse? Disperse. John 7:35. Tanak. Diaspora. Diaspora. Scattering. Scattering of Israelite. Sa Blue Letter among, Bible. disperse among foreign nations. Kanak, basahin mo yung verse back. Basahin mo. Verse 7:37. Ay, 7:35. Then it reads, then said the Jews among themselves, whither will he go, that we shall not find him? Ulitin ko po. Then said to the Jews among themselves, whither will we go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? Kan, di ba? Ang pagkakaintindi natin dyan, mga hintil eh. Mga yung sila Edomites, yung mga Ishmaelites, yung mga Moabites, yan yung pagkakaintindi natin eh. Hindi daw mga Israelita yan eh. 'Di ba? Kasi nung ayaw makinig ng mga Hudyo kay Yahweh, umalis siya eh. Nilayasan niya yung mga Hudyo. Tapos sinabi, nag-usap-usap yung mga Hudyo, ang sabi ng mga Hudyo, pupunta ba siya sa mga dispersed among Gentiles and teach the Gentiles? Basahin natin yung strong definition ng disperse sa Blue Letter Bible. Meron ka dyan, app? Blue Letter Bible, disperse. John 7:35. Sige bro, basahin mo bro, Daniel. Ito po. Gege. Oo, tan. Yung ano po niya sa Blue Letter Bible, yung outline biblical usage sa disperse is a scattering of Israelite dispersed among foreign nation. Kan, di ba? Mga Israelites pa rin yung tinutukoy dyan. Yes. Hindi yung mga natural Gentiles. Yes. Di ba? Israelite resident in Gentile countries. Which are scattered abroad. Yan yung ibig sabihin ng dispersed among Gentiles. And Scattered teach the Gentiles. Dagdag ito last na to sa akin. Okay na kayo? Okay ka na? Bro Yaman? Nakaalis na si Bro Yaman. Nahulog. Okay. Nagano ka? Nahulog, napindot. Napindot? Okay. Okay yun. O yun, salamat, no? Okay naman. Okay na kayo? Okay na, okay po. Salamat. Okay, salamat. Talagang makita natin na talaga na mga nakakala talaga Israelites. Salamat. Okay, sige. Sa wisdom. Okay. Ano tayo? Kamyo Sarala. All praise to the Most High. All praise to the Most High. Okay. Sign off.